Evangelism. Ano ba ang evangelism? Bakit natin kailangan pag-usapan ito ngayon? Bakit natin kailangan panuorin? Ito kami, mga ordinaryong tao na galing sa iba't ibang klase ng buhay. May sari-sariling kwento, may kanya-kanyang testimonya. Masaya naming binabalik-balikan ang kahapon, kung saan natuto kaming kilalanin ang tama sa mali at mamuhay ang naayon sa salita ng Diyos. Samahan nyo kami at makibahagi sa aming tagumpay na makilala si Jesus. Ready na ba kayo? Sa pa naalala ko yung nag-clubbing tayo. Siya si Mariel, the girl next door. Oo, kasi kapitbahay ko. Typical na kabataan ng henerasyon ngayon. Yung tipong kung saan masaya at maingay, yung trip niya. Christian, punta ka doon sa in-evangelize mo pa. Oo, tumpak, girl next door. Yan kasi ang uso ngayon. Sala sa init, sala sa lamig. Ako pa nga, tayo bar hopping. Sasayaw-sayaw ako dun, biglang pumunta ka sa akin, "Ay, what's up?" Biglang Christian. Grabe talaga, grabe. I want you to invite you to in our church. Talking about church. No! Here. Tama. Pwede naman yata yun. Madami din kasing gustong Kristiyano pa din daw sila, kahit na sa madilim, maingay, at mabangong bar na yun. Pero, isipin mo lang tama ba yun? Kaya nga, tumutugtog ko pa nga dun sa bar ng mga heavy metal. Tapos sabay gusto mo mag-church, ganun. Ito yata yun eh. Rock and roll ba gusto mo? Pag-iaya ko sa dati sa church. Ako napaka-awkward nandun tayo sa bar. Gusto ko kasi mag-inuman talaga eh. And the same time, pumunta sa church. Tawagin mo na lang ang Bro Marvin. I'm a Christian by day and something else by night. Ako ay isa sa marami na nag-strive gamit ang aking sariling lakas para maging ganap na Kristiyano. Boys. Ipagligawan, yung gano'n, parang bata lang. Si Doc Sheila, dentista ni Mariel, na tingin sa lahat ng bagay ay swabe lang. Ang carefree type, date dito at date doon. Remember mo yung time na yung in-invite kita dun sa unang Bible study? Ito naman si LA, the epitome of a true Christian. Thanks God talaga! At dito nagsimula ang kwento ng aming magandang buhay. Ba? Hindi nga. Kumusta? Ito na bang evangelism? Pasimple lang yan Timing. Kasi nilitay ako sa Bible study namin ngayon. Baka gusto mo mag-joy. Baka pupunta niya, di ba? Sige na. Kasi, Madali lang ba yun? madali lang. Sige na. Baka pupunta, di ba? Ikaw ba? Nakita ko pa nga si Tumarin dun eh. Ano kayong ginagawa naman? Kasi member namin siya. Napasama si Marel sa Bible study nila LA. At
ito ay hindi naging komportable para sa kanya dahil ito ay ibang klaseng grupo. Dito ay tahimik, walang maingay na mga awitin, at sa higit sa lahat ay nagdadasal. Nakita ko pa nga si Kuya Marvin. Oo, kasi hindi ko na alam na magkakilala kayo ni Marvin. Pero dati nag-attend ka na ng Bible study. Hindi. First time. First time. Na naliwanagan ako. Nakilala ko si Christ. I was really blessed na kilala ko si Mariel. Mariel was my patient. And I wasn't expecting that I'm here today. The first time we met, it was really devastating because I have to tell Mariel she's sick. She's having a early stage cancer that day. But eventually... I don't know how to start with this, Mariel, but as your consulting dentist, I would like you to know that we found out a certain disease, early stage of cancer. But is that serious? Right now, I don't think that there's this kind of disease. there is. so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. Yun, si Jesus yun, binigay ng God sa atin.
puntong ito, nagsimula ang personal encounter ni Mariel sa kapayapaan at kapangyarihan ng Diyos. Then I found God. Salamat sa isang kaibigan na hindi napagod ibahagi si Kristo sa buhay ng iba. Hello? Ang excited ko talaga. Alam mo man nangyari sa akin? Okay na ako. Yay! Oh, grabe diba? Yeah, all thanks to Jesus. Hindi lang simpleng personal na encounter ang nangyari kay Mariel. Ayon sa doktor niya, gumaling na siya sa kanyang sakit. At dahil dito, naging inspirasyon ang ginawa ng Diyos sa buhay niya. Hindi lang ako mismo, gusto ko ring maranasan yun. Pero this time, gusto ko nang maging totoo. Di na rin napigilan ni Mariel ang tumahimik. Sabi niya, kailangang marinig din ng ibang tao ang kwento ng pag-ibig ng Diyos. Kailangan niyang may bahagi si Jesus. As though whispered in my ear, it came in a vision at night as others slept. Fear gripped me. At patuloy pa na lumawak ang pagbahagi ng salita ng Diyos. At naging bunga rin si Ate Grace na kamag-anak ni Doc Sheng, na minsan din ay nagbulag-bulagan at nagbingi-bingian sa katotohanan. Alam ko na sa pagiging masigasig, sa pagbabahagi at walang humpay na panalangin ay hindi titigil sa amin ang pagmamahal ng Diyos at patuloy pa kaming dadami. What to say, but it's you gave me life and I can't explain just how much you mean to me now. You've saved me, Lord. Give all that I am to you. Every day I will be a light that shines your name. Be a light that shines your name. Come on. Every day, Lord, I'll learn to stand up on your word, and I pray that I might come to know you more. That you would guide me with every single step I take, and every day I will